order of the subject of impeachment in accordance with our rules right now. And number 2, a proposed calendar of activities in connection with the impeachment. Proposed, ibig sabihin nun, isa ito sa mga tatalakayin at pagpapasahan ng Senado kapag kami nag-resume. Hindi ito nakaukit sa bato, hindi ito yung mangyayari na talaga, pero sinasabi ko na rin sa inyo, di ba, 10 days, pag summons, para magkaroon sila ng ideya na, at nang habang recess ay matimbang na nila kung ano talaga yung gusto nila at anong magiging pasya ng mas nakararami kaugnay niyan. Pangatlo, minabuti namin na bigyan ng kopya nitong mga bagay na ito, yung sulat sa mga senador, yung calendar of activities, at gayon din yung special order na inisyo ko na inaasahan ang iba't ibang opisina dito sa Senado ng mga magiging papel nila kaugnay ng impeachment kapag nangyari na nga yan. Lahat yan pinagbigyan din namin sa Kamara sa pamamagitan ni Speaker Martin Romualdez at sa nasasakdal kay Vice President Sara Duterte para sa kanilang impormasyon, reference at kaalaman sa interes ng pagiging transparent. Dahil lahat ng nakasaad doon pinag-usapan na natin at hindi naman bago at hindi sikreto. Kaya lang minabuti na namin isulat yon at gawing formal para kung may gustong mag-question, may gustong mag-akyat sa korte, ika nga, edi pwede nilang gawin yan ngayon pa lamang para pag nagsimula ay tuloy-tuloy na talaga. Sir, sorry for soundbite lang. Pwede pong kahit summary lang sir ng mga gawain ng mga iba't ibang office sa Senate, like Mr. Bockford. Hindi ko na maalala yun. Iganon mo na lang yung sulat. Hindi ko nga maalala kasi sila lang naman yung gumawa nung kinopy lang nila yung dati. Okay, sir, kung later yung sulat siguro, yung special order pinapabigay ko na sa inyo dapat na mas magi para nabasa nyo na eh. Gano'ng kahalaga na ng SP na ngayon pa lang alam na nung mga offices ng Senate na yung kanila puma-assign? Para makapaghanda sila at gumawa na rin ng proposed budget kaugnay nun dahil baka may mga unforeseen expenses na kailangan namin paghandaan. Ulitin ko, bahagi ito ng tinatawag nating quote, taking proper order of the subject of impeachment sa panig at parte ng Senate President na nakasaad, nakapaloob sa Section 1 ng Rules on Impeachment ng Senate. Upang sa gayon ay hindi pa man nagsisimula ang pre-trial o trial ay buo na at kompleto na ang paghahanda ng Senado para dito. Then, sir, pwede ano yung nakakalendaryo? Ano yung sa calendar, sir? Din eh, nakalimutan. Pero para sir, may audio kami. Okay. Ito rin yung sinasabi ko sa inyo noon pa, but ulit ko, proposed calendar of activities ito at hindi ito nakaukit sa bato. So, June 2, resumption of session, presentation ng articles of impeachment by the prosecutors. Isang bagay ito nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules on impeachment. In other words, babasahin man lamang yung mga allegations sa plenaryo para formally ay maging parte ng records ng Senado ito. Approval ng rules dapat magawa na rin namin ng June 2. Again, more or less, depende kung gaano kahaba ang debate. June 3, pwede mag-oath taking na ang mga senador bilang judges. Mauuna mag-oath taking ang presiding officer at yung presiding officer magpapa-oath sa mga senator judges. Pwede na rin pagkasunduan doon ang pag-issue ng summons na pwedeng ma-issue by June 4. From June 14 to 24, palitan ng pleadings yan sa magkabilang panig. At roughly from June 24 to July 25, yung pre-trial. Dahil sang-ayon sa Rules of Court, kung maalala niya, sa mahaba natin at ilang ulit ng usapan at kwentuhan tungkol dito, nakalagay sa Rules of Court, dapat iset ang pre-trial not more than 1 month from the time the last pleading is filed by either party. So, tamang-tama lang. By July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress. Maliban dun sa unang 12 kami na sumumpa na. Hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung iyan ang mapagkakasunduan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence.
Silly question, pero yung mga senador na hindi natatawid sa next Congress, kasama pa rin sila mag-oath sa June. Na hindi I mean, mag-oath kailan? Sa June, sir, before you adjourn, as Senator Judge. Sila'y bahagi pa rin ng 19th Congress. Lahat ng senador ng 19th Congress ay mag-oath. Dahil ang termino nila ay matatapos sa June 30 pa lamang. Ano man ang mangyari dun sa 7 reeleksyonista kaugnay ng darating na eleksyon. Hindi kayang baguhin nun na ang termino nila ay hanggang June 30, 2025. So kung July 30 yung likely na pag-trial, kailan sir mangyayari yung pag-open ng impeachment court? I mean yung magko-convene kayo as impeachment court? June 3, sir. Kasi sir, after the oath, sir, magko-convene na kayo sa impeachment court. Dalawa nga yun eh. June 30, Anong June 30? July 30 yung trial. Malamang magsisimula. Nagsumpa kayo, impeachment court. Impeachment court. Alin? Pag nagsumpa kayo, impeachment court na kayo. Convene na kayo sa impeachment court. Para kayong wala dito ng impeachment, ha? Dalawang sombrero ang suot ng Senado. Senado acting as a legislative body, Senado sitting as an impeachment court. Each time we adjourn, then we finish wearing that hat. Each time we resume, we will announce if we are resuming as what. So example, kung ang oras ng trial ay alas 9 ng umaga, magre-resume kami bilang impeachment court. Pag kami magsesesyon naman ng alas 3 at mag-adjourn yung impeachment court na alas 2, edi mag-adjourn kami sa impeachment court na alas 2 at pagdating ng alas 3, magre-resume kami as a Senate deliberating on proposed legislation. Ano yung tanong nyo? Hindi ko maintindihan. Kailan kayo magko-convene? Magko-convene kami twice. Under the 19th Congress, as I said, and under the 20th Congress. Tutuloy nga to, di ba? Yun yung matagal na natin pinag-uusapan. Mag-o-oath yung mga members ng 19th Congress para magampanan nila yung trabaho kaugnay ng pag-issue ng summons ang ayon sa aming rules. At magpapatuloy yung pre-trial dahil kung yun ang nakasaad nga sa rules namin, yun yung pinapanukala namin na aprobahan ng mayoriya. Tapos sa July 29 mag-o-oath yung 12 bagong senador. July 30 magko-convene yung impeachment court. Sorry sir. Mag-oath kayo during the plenary session ng Senate as legislative body. And then immediately after you depende sa mayoriya. That can happen the following day. Most likely the following day. Anong oras na ba yun? Depende. So magko-convene na kayo. I'll give you an example din pa. Ikaw naman. Kung morning ang session ng impeachment court, mag-o-oath kami in plenary ng July 30. Eh clearly hindi kami dedire-diretso pag-oath namin. Di ba? The following day na kami mag-o-open ng court if ever ng July 30. Sir, hindi ko maintindihan yun. They was as impeachment court. So yung after yung ba na oath-taking nyo, yun din po ba yung technically pag-convene nyo po as Hindi nga eh. Hindi. Kailan yung day one, sir, na kayo ay Gusto ko bigay sa inyo na lang yung papel eh. Nakalagay July 30. Proposed yun ha. This is proposed. I told you to give it to them earlier. Proposed yun ha. Lahat to proposed. Again ha, pinag-uusapan natin lahat to ilang ulit na. Sinulat lang namin para mas maintindihan. Magko-convene ng Senate. Pag-resume namin, most likely nga July 3. Sabi ko, di ba? June 3. Wala namang session ng July 3. Kayo no? Anong gain? Pero sir, kasi diba, after oath-taking, you'll be issuing summons. The impeachment court is the one that should issue summons, not the plenary. Unless the rules authorize the Senate President to issue it on his own. Kaya depende. Calendar of activities lang ito. Ba't kayo kasi masyado nakatitig at fixated sa impeachment court kung kailan sila magsusuot ng robe? Hindi naman mahalaga yun. Mas maraming mahalagang bagay na mangyayari at magaganap bago nun at pagkatapos nun. Pero sir, yung June 3 po na pagsumpa po ninyo, hindi pa kayo impeachment court nun, sir?
pag nag-oath taking kayo as Senator Judge? Darling, walang kinalaman ng pagsumpa sa impeachment court. The impeachment court would have to convene on a date certain. It's not the oath taking that will determine when the impeachment court will be created. Yung impeachment court, pag nag-convene kami sa impeachment court, doon uupo sa impeachment court yon, regardless of when we took our oaths. In fact, yung mga labing dalawa na magpapatuloy hanggang 2028, hindi na nga mag-o-oath. So, ibig sabihin ba, walang impeachment court? Hindi naman din. Wala siyang kinalaman doon. It has no relation to that. It depends on when and how the gavel is banged at kung anong sinabi na kino-convene. Impeachment court ba o Senate ba? That's what will determine when the impeachment court will be convened. Yung pagpukpok ng gavel. Yes. Sir, according to the letter that was shared on your Viber GC, ang schedule ng trial by June 30 is from 9 a.m. to 2 p.m. That's what we're proposing, but again, this is a proposal subject to the majority so that our legislative work will not be affected. Sir, I will admit that I was already here during the Corona trial. I remember noon, to Sawa. Bakit hindi ganun ang schedule nyo this time? Yung trial? Oo. Kasi nung Corona, to Sawa. Again, kasi naepektuhan ng labis yung aming legislative function at legislative work. Ngayon, malaking bahagi ng Corona impeachment nangyari din nung recess. So wala naman talagang sesyon. Committee hearing lamang ng umaga ang meron. So pwede talaga yon. Pero kung meron kaming sesyon, hindi namin pwedeng isuspended animation ang legislative work ng Senado, lalo na pag-uusapan dyan yung pinaka-importanting piraso ng legislasyon na dapat ibasa ng Kongreso, ang taon ng budget. Sir, pero kung 9 a.m. to 2 p.m. at itong i-adopt by your colleagues, kailan ang schedule nyo for committee hearings? Kasi you will all be... We will allow committee hearings to conduct hearings. We will allow committees to conduct hearings during session. Unless may kailangan pagbotohan that their physical presence would be needed in plenary. So, it will be like 3 onwards, yung committee hearing? Yes. No, that is the proposal in order to make the most of our time. Kasi kung gagawin namin hapon, hindi kailan naman kami magsesesyon. Mas madaling payagan yung mga committee mag-hearing habang may sesyon by way of an exemption to our rules. Para sa gayon, magawa namin yung pareho pa rin. Madalas naman, kailangan lamang ang quorum kapag ka nagda-third reading kami sa simula at sa attendance, hindi ba? So pagkatapos nun, pwede na at kaya na. Sir, you mentioned that you also wrote the parties, the prosecution and the defense. Basically informing them of the letters we sent out and the memo that we sent out to the officials.